Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, May 29, 2024 at super bloody red ulit yung market natin. So, talaga walang foreigners dito sa market. Lumabas na naman sila at medyo malakas yung buhos ng mga big caps ulit natin. Nangyari dito sa PSE market ulit natin. So, negative 1.38%. Grabe yung mga kandila ng big caps natin, no. So, makita mo tatlong araw na nabuhos yung market natin. And meron tayong 763 million nga na net foreign sales sa market. So halos 1 billion ulit yung lumabas dito sa PSE natin. And nag-close tayo is negative 1.38%. Ayan. So hindi ko napansin kung kasama yung Asian markets kasi kahapon medyo mahina nga din yung di ba? Yung galawan ng Asian markets. Pero yung US market parang okay yung galawan kahapon. Pero ngayon parang magpo-pullback naman sila. So yun yung nakita ko sa futures. Okay, so investor mode yung ating mga big caps. So karamihan ng mga galawan natin for today is makita mo naman is yun lang ating mga trending stocks which is usually yung mga small caps na stocks natin plus yung mga pinag-uusapan as of now. Ayan, so si Plus bumalik sa track niya. So meron siyang additional na 3.32% na galaw. So dire-diretso yung yung dalawa natin sa kanya kasi all-time high siya, di ba? So meron siyang 5.35 million net foreign buy sa market. RCI, gumagalaw siya. So puro green yung candle nito. 3.23%. And meron siyang 186.26K. Net foreign buy din siya. Tapos merong isang tinitik dito, si CEI, ayan, so nakaulagpos yung dalawang laki, 17.95%, and then meron siyang 166.3K na net foreign buy din dito sa market. Si Lotto natin, puro market to, lalaki pa. So Lotto, another candle, so umaalagwa din yung galaw nito, 7.78%, pero meron siyang 7.83K net foreign sell. STN, laki 13.46% up. Meron siyang 47.98K na net foreign buy. Tapos si ABS-CBN natin is medyo tumembuang yung kandila natin, pero green pa rin naman siya, rather gain naman pa rin siya. Inverted doji kasi yung galaw natin. Meron siyang gain na 0.78%. Ayan, so most likely dito pa rin yung puntahan natin kapag wala pa rin tayo nakita na net foreign buy for the coming few days. So sad to say, pero wala kasing support yung markets naman natin. So mas malala pa sa Guzman, di ba? Kasi ito, tatlong araw lang o 4 days, 5 days, diretso yung galaw pababa ng market natin. So medyo nang trap pa siya dito nung gumagalaw siya slightly above ng MA9. Ayan. So gaano katagal na naman kaya itong reversal ng markets po natin. Ayan. So disclaimer guys, as usual, yung mga bago dito sa channel natin, yung ating review is for education purpose lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due diligence lang po. Kahit mga blue chips natin ngayon, wala talaga. Palaglag na naman yung galawan ng ating market. Kailan kaya asenso yung mga big caps na stocks natin dito. Okay, so very bad talaga yung market. Subscribe ka na lang po dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga posts or join ka dito sa trading group. Tapos, ayan, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa usual viewers. Ay, mahina naman yung views natin kasi pa-drop na naman si PSC natin. Company reviews, mga sample trades, basic indicators. Mukhang kailangan natin bisitahin ulit yung mga stocks natin kasi mukhang mag-oversold yung mga big caps. Yung ating fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga PSE stock market studies naman. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. Hindi rin masyadong gumalaw. Si crypto natin, ayan, follow mo na lang one of these days. Mali mo, mabuhay yung cryptos vlogging natin. Tapos dito sa social media, follow mo din po ako sa Palawi Trader na Facebook account or dito po sa ating Palawi Trader na Facebook page para updated ka sa mga posts natin. Ako, nasa bad side na naman si PSC natin. But I pick yung articles natin sa local, dito sa US, at saka dito sa Cryptos. Tapos tignan natin yung summary ng index natin for today. Wala ka masyadong ma-post na maganda. May mga post sa mga big caps natin pero ayaw na makakyat. Okay. So tinamaan ngayon ulit is finance naman. So finance yung malaki. Negative 2.36%.
Tapos sa property ulit, negative 1.24. At saka services sector natin is negative 1.67%. So laki na lumalabas. So tapos ang baba ulit ng, malaki yung turnover value natin, pero ang laki na lumabas na foreigner, 762.99 million. Ayan, so mapapalong term naman tayo. Tapos, okay, next, foreign funds bought, ito yung mga binibili. Kahit paano, East West Security Bank, ASEAN Manila Water, FCG, Jollibee, Keeper Monde, AGI, LPG, Robinson, Globe, dito at saka CMAC. Tapos ito naman yung binenta, mga banks. So, BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, Union Bank, APF, Gen, FPH, SEC, CNPF, FBURC, Tech, AC, Aboites, JTCAP, GGS, so halos lahat na. Haley, REITs, CRITs, MEG, BLL, SMPH, lahat ng properties. TEL, Cebu, at saka si ICT naman natin. So, ang taas pa rin kasi ng ano eh, ng yung inflation natin nasa 3 point something lang naman, di ba? Pero yung interest rates ng banks. So yun talaga yung ano, humuhuli sa atin. So from discount prices to privacy concerns. So pangalawang ano na to pangalawang article na ni Billionaire with regards kay RCI. So Pedro Rojas speaks on RCI treasury share drama. Ayan kasi ang laki ng ano ang laki ng ginalaw niya, di ba? Simula nung bumili si Mr. Leandro Libiste. So alam ko nagbenta na ba to o nagpalitan ng treasury shares. So laki noon kung ilang 100% yung ano tinaas ng share price na stock naman nila. Ayan. So ewan ko anong gustong i-point out ni billionaire natin. Globe negative 0.91 for today siguro to na. Globe established AI development, hindi rin pinansin. Tapos 6.4 ayan. So ito yung usapan natin, di ba? Babagsak talaga pag walang foreigners. So negative 1.38%. So very bad markets. Megawide allots 3 billion for its capex to finance expansion. Puro US na lang yata umakit. Bloomberry says no plan to build casino resort in Thailand. Meralco to complete feasibility study with US. Okay, may project siya. PTNT, okay. Aldi, Villar-led companies announce management revamp to boost structure. Robinson, ex-date natin is, kailan ba to? May 30 o bukas. So 0.65 may pa-dividendo si Robinson natin. Payable June 21. SSI 0.039. Plus meron pa siyang special dividends. Malaki yata itong kay SSI. Payable June 24 naman siya. So bukas po yan. Ayan. Dapat meron ka ng hawak ngayon kasi bukas yung ex-date niya. Vistaland and Lifescape, Vista Mall said in separate disclosure that Melissa Camel had temporarily stepped down as Chief Audit Executive. Ano nangyari? SEC clears alter units equity restructuring. Meg Hotels sign tie-up with Trip.com. ABS, ano ba nangyari sa ABS na Dowji tayo eh. Stock grant is a retention program geared towards retention of key executives. So stock grant meaning bibigyan sila ng shares free, di ba? Stock grants eh. So kung hopefully hindi nila ibenta kasi pag binenta syempre maka-apekto sa price. So yun siguro yung drama ng ABS-CBN yan. 100 billion Parex project by San Miguel on hold for revision. Ito yung Pasig River, di ba? Exchange. So dito, idadaan sa Pasig River mismo. Parang may mga kontra kasi, kumbaga, historical, di ba? Pasig. And Bloom, clarified talks on Thailand expansion. Okay. Tapos to faltering DIY stores, Manny Villar picks all-day CEO. Frances Coloma as All Homes new CEO. Ayan, may bagong officer. Megaworld eyes increased visibility in international markets. Meralco wraps up feasibility study on the micromodular reactor in the country. So, mag-nuclear ba tayo? Alternergy obtains a 88 billion loan from DPI Security Bank. AGI to invest more in the development of SkyTrain. Globe Telecom braces AI. Ayan. So, yun yung basa natin. Tapos yung galawan, actually sideways lang naman dito sa US market kagabi. Pero ngayon yung nakita ko sa futures niya pabagsak eh. Ayan, so eto pala, may bad premonition pala tayo dito kasi negative 1.96 yung sa US na representative naman natin. So anyway, alam naman natin, walang masyadong foreigners kasi sa markets natin. So ABS-CBN stock rank is a retention program and the rest
si Nvidia pa rin yung bida dito sa ano sa Nasdaq o sa S&P, di ba? Ang taas ng ano galaw ng Nvidia nag 6% na naman kagabi. Ayan. So anyway, walang good news masyado na mabasa sa market o kahit may good news siguro, bad pa rin kasi laglagan naman yung majority na stocks natin. Ayan. So guys so June 2nd po yung opening ng Patrons ulit patalastas. Yung mga gusto pong sumali sa trading group natin, double check na muna lang po yung Patreon channel natin. Hopefully makatulong tayo sa mga kasama natin na traders at investors sa PSE market naman. Okay, so double check muna lang po yan. Okay, so mabilis ang review dito sa mga chart natin kasi pangit ng ano market. Okay, so iniisip ko na lang yung parang ano ba nangyayari dito sa market na parang ito yung itsura niya no meron lang siyang paano dito pa ano ba tawag dito false breakout, pero kung titignan mo yung galaw niya ito no, so ang problema masyadong mas mabilis pa yung drop natin for this year, so halos kinain na rin niya yung mga ginalaw niya since December last year no? Kasi bumalik tayo ulit dito sa ano 6,373 walang asenso sa ano mga big caps na stocks natin, maliban na lang siguro kung nakapagbenta ka dito last time, di ba? Tapos nagbabargain hunting ka na lang during this time. Ayan. Hopefully, medyo malapit naman na siguro sa technical bounce si PSE kasi o siguro 1 or 2 days pa, sakto siguro sa Friday, medyo malapit na tayo dito sa oversold condition ni PSE. Yun na lang inabang natin. Meron siyang technical bounce kasi parang bamasagin pa natin yung ano 6,400. O, maganda natin makita, kagaya nangyari last time, meron siyang Dow G dito para kahit pa paano may relief rally tayo para lumabas sa chart natin is sideways lang, pero pag breakdown and then bounce tapos mauntog tapos breakdown, ayan medyo matagal-tagal na naman na recovery dito sa PSE market po natin. Okay, pero ang mga opportunity syempre nandun sa mga trending stocks nga sabi natin at saka sa mga small caps. Ayan. Pero pag wala pa rin to, susunod din sila na magkukorek kasi matatakot yung investor sa itsura ng market natin. So laglagan lahat, BDO minus 3.7, lalaki sa Bangso minus 3.3 sa si Metrobank. Properties, puro drop din, minus 1.85, minus 1.11. SMPH, saka si Ali, URC 1.59, ACM minus 2, GGS minus 3. Si GGS, sobrang drop na. Si ASN, lumalaban pa. Si Bloom, abawi na si Bloom. Okay, so nasa MA. 100 siya, si DMC negative 1.6, and Converge is andap-andap doon sa kanyang MA 9 na support. Okay. So, sino umakyat? Si Aboites. Kailangan late. Bagsak din yung chart niya. 0.42. Walang maganda na blue chips, no? Si Plus. Wala, no? Wala yata umakyat na ano, big caps natin. Okay. So, pangit na market. Ayan. So, tingin tayo dito sa mga winners for today. CEI. Ayan, nag-breakout yung candle. 17%. STN, nag-breakout din siya, 13%. So dito muna tayo mga Subaru. Lotto 7.78, SSP 6.83. Kaya lang isang trade lang si SFA natin. Sino pa yung may volume? Si Plus. Laki ng traded volume niya 89 million. Sino pa yung may million ang trade dito na umakyat? Yung iba kasi mga penny stocks Oldie 2%. Okay, so lumalaban si parang Oldie. FCG, bumalik 1.31. Okay? So ito yung mga galawan. Tapos sa bagsakan is, hanapin natin yung si Pinma. Yan. So, ingat na lang sa big was ng mga, kasi daming small caps na gumagalaw ngayon. Laki niya, no? Ayan. So, nag-aabang na naman ng bouncing iba. Parang Apollo na galawan, no? So, 27.82% drop from the last 2 days. Laki ng drop niya, 15.38%. Tapos tingnan mo yung volume. Ang dami ng trades, 55. Marami na yan, 55 trades. Pero 1.28 million lang. So walang volume si Pinma natin. Okay. Parang hindi pa naman nakalabas lahat Parang nandiyan pa yung iba. Kailang sumagad na siya. So wag lang siyang babagsak siguro diyan. Tapos sino pa ba yung may volume na drop? Hanap tayo, JO. Ayan.
So pa-drop na rin siya, 6%. Si Web, 5%. Kinain niya lahat ng ano. Ilang araw na galaw niya. Si Ani, ano nangyari kay paring Ani? Lumabas na rin. Minus 4%. BDO, minus 3.7. Lalim ni BDO natin, no? Nakabalik na siya sa ano, sa ilalim. Oh, bumagsak lahat ng mga stocks natin. FNI, minus 3%. TUGS, minus 3%. Tapos si EI, minus 2%. Okay? So, dami. Wala man tayo pambili ng ano ng mga sobrang lalo na kung mag-oversold si si PSE. Ang daming blue chips na na yun nga sobrang mura na naman during this time. Okay? So no choice, antayin natin sa mga big caps. Ang galawan natin, ang lagi natin babantayan muna is mga trending stocks at saka small caps na galawan. Lalo na ngayon. Ayan. Pagtingin natin dito sa US market, mukhang pullback. So, Nasdaq Futures, negative 0.63%. Pabagsak sila. Dow Futures, negative 0.58. S&P is negative 0.61%. Ayan. So, nagpo-pullback din siya. European markets, naglagan. Meron ba negative news sa global markets? Ayan, halos lahat pala, European markets, ayan, makita mo, grabe. US market, grabe din siya. And then Asian markets. So hindi lang naman tayo. Kaya lang, tayo yung pinakamalaki yung drop kasi 1.3. Meron sa Hang Seng, pero the rest, 0.6, 0.8 lang. Ano ba negative news dito? Feds na naman ba? Usapan natin. Hindi na matapos si Feds sa 529. So, baka maglalabasan na naman yung inflation natin. Okay. So, abangan natin. Crypto. Okay, may pullback na konti. Bitcoin 67K, Ethereum 3.8. And then, sino pa? Si BNB is 599.8. Ayan. So, medyo sideways lang yung galawan dito sa bandang cryptos po natin. Okay? So, yun po yung galawan. Wala yata maganda ngayong gabi na to. Nababantay natin si Nvidia na lang pinapanood ko pag bandang gabi sa US market. Okay, so pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. So dito na lang muna tayo kasi nga sila naman yung gumagalaw. Kaso overbought na si Plus. Ayan, nag-overbought ng konti yung price action pero okay yung trend niya. Maganda yung trend ng RSI. Yung trend ng MACD is okay din siya. Lalo na yung price action kasi sabi natin kahapon, di ba? All-time high. Ayan. So medyo obvious na yung kanyang breakout dito sa 13.74. Tapos yung galawan is malakas talaga siya kasi paakyat yung galawan pa rin niya. So kung ito naman, kung may trading channel tayo sa kanya, pwede siguro dito na sabihin natin false breakout to kasi bumagsak, nag-bounce, tapos nagbi-breakout ulit. So ito yung sinasabi niya, mga 15.7 yung resistance natin kay Plus. Kung ang susundan natin is etong trading channel na ginuguhit natin sa kanya. So meron pa rin siyang tagatulak kahit papaano. So malaking tulong yan. Lalo na konting tulak lang, 5 million, di ba? So nag 3% kaagad yung galawan ulit ni Plus natin. Pero from the past few days, malakas yung volume niya eh. Ayun traded value is nasa 89.79 million. Okay? So mukhang meron pa. Meron pang igagalaw si Plus. Next, RCI. Ano kayang gustong palabasin ni bilyonaryo doon sa article natin? Okay, so base lang muna ako dito sa kasi hindi ko pa nabasa yung article na yun, yung drama na sinasabi niya. So ito naman yung pinaka-channel natin. Kaso ito yung channel natin. Ayan. So on the way din siya para sa 5. Ayan, 5 na. Pag-usapan natin kasi walang ibang mapuntahan na stocks eh. Baka bukas ito yung mga pitikin ulit nila. So okay din yung RSI. Papunta na sa overbought. Ayan, dire-diretso na yung galaw nitong si RCI natin. Maganda rin pinapakita ng itsura ng niya eh, ng chart niya eh. So nag-glide yung yung price action natin dito sa MA9. So para may buwelo siya So 5 pesos yung next na resistance and 3.23% up for today. Meron siyang 186.26K net foreign buy. Next, CEI. So nabatay mo ba si CEI? So hindi naman siya masyadong obvious bago siya pumitik ngayon. Okay, so nag-drop last time, nag-peak na rin siya pero unti-unti nag-drop. Tapos ngayon biglang pinitik ulit yung galawan. So malakas, 17.95% and meron tayong 166K net foreign buy. So catalyst wise, wala din.
So kumbaga siguro panahon ng penny stocks during this time kasi yung ating mga pickups medyo mahina talaga. Okay, so oh, nag-resist siya. So lagay ko lang muna. Meron siyang gap dito. Nagkaroon siya ng konting fill the gap dito. Ayan, fill the gap tapos konting pullback. So tignan natin kung malaking sideways channel lang itong ginagawa ni CI kasi wala pa naman siyang trend, di ba? So nag-breakout lang siya dito last time, profit taking. Breakout ulit, profit taking. Ito kaya breakout, another breakout bago profit taking o tama na yung breakout na yan, mauntog siya and then profit taking ulit. Ayan. So yun yung abangan na lang mga holders natin kay CI po natin. Pero malakas ha, 17.95. Si Apollo kaya, um, nakita ko nag-up siya ng 7% kanina. Ayan. Nagsa-sideways si parang Apollo. Nawala yung volume ni Apollo natin. Okay? So next, Lotto. Ayan. So ang ganda ng balik ni Lotto, no? Ang tagal niya na nag-drop 38% pero in just 2 weeks nag-up ulit siya. So dalawang penny stocks talaga, no? So 5.2 o siguro 5 pesos muna. 5 pesos. Hindi nandun na siya eh. Okay, sige, lagay natin 5 pesos. Resistance para kay Lotto kung sakaling ma-breakout 'yan, maganda-ganda kasi 5.5 yung next na usapan natin sa kanya. Ano bang catalyst na ito? Nag-overbought na eh. Hindi naman maganda yung earnings niya o pennies, galawang ano din to. Galawang penny stocks din tayo. So 7.78% and meron siyang 7K net foreign sell, overbought na yung RSI natin. So gaano kalaki na simula dito sa breakout? Laki na rin, oh. 36% na rin mahigit yung binalik po nitong si Lotto natin. Lagay ko lang muna kasi last time, kung mapapansin mo dito sa area na to, ilan days na hindi siya makawala hanggang sa nagkaroon siya ng malaking pullback. Ayan. So yan ulit yung titest natin bukas. So kung medyo mabasag natin yan, maganda. 5.5 yung next na usapan natin sa kanya. Pero pag, ewan ko lang mag-profit taking na kasi 40% na rin yung ginalaw niya tapos makita mo yung mga indicators niya, overbought na rin. Next, STN. Ayan, nabuhay ulit yung bago nating patay na stocks. Last time, so nag-breakout pala siya. Oh. Kahapon kasi, 14% yata to eh. Kaya hindi ko na masyadong tinignan. Yan, 12% o more than 12% o 12% yung galaw niya kahapon. Tapos ngayon, laki ulit, 13.46%. Parang dalawang cap din tong si STN natin. Ayan, so overbought na ng konti yung RSI natin. Watch out na lang. Meron naman siyang volume kahit pa paano, 4.94 million and 47.89K net foreign buy. 13.46%. Congrats man lang po dun sa mga nag-abang. Kasi hindi siya bumabagsak sa MA9 pangit ng majority ng stocks. And then lastly si ABS-CBN, so ito naman, di ba? May hawak tayo nito. Tuwan-tuwa ako kanina umaga kasi umabot na siya ng 4%. Kala ko pipitikin si ABS-CBN. Nag-Dow G. Nako. So yung mga holders natin, hopefully strong holders. Okay, so nag-resist siya, no? Sakto naman, meron talaga siya resistance. So kung medyo mahina tayo, ang pinaka-support natin is balik dito sa bandang 7, no? Si 8, nag-8 na pala siya, tapos 7 yung next na pinakamalakas na support natin. Tingnan natin. Malay mo, mabuhay si ABS-CBN natin. Natay ko din kasi yung neto yung, di ba yung balita si Libiste, magdadagdag ng mga shares. Pero ang balita na lumabas naman dito kay ABS-CBN is yung stock option plan dun sa mga dapat merong yon retention, no, kung malaki yung bibigay para hindi masyadong mabuhos yung mga holders natin para sa hindi naman siguro no kasi retention program. So okay, retention program nabasa ko pala kanina 5 years. So yun, unti-unting i-release for 5 years. So 0.78% yung galaw. Medyo nag-pullback siya kanina. And tignan natin. Hopefully, hindi siya mag-retest dito. Pero Dow G kasi. So, tapos medyo overbought na nga rin yung galaw nitong si ABS-CBN natin. Okay? So, yun lang muna. Medyo matablay yung mga ports natin. Kasi kung karamihan is mga blue chips ka, so alam mo na, medyo mahina talaga kasi drop na tayo ng... So, di ba, ganito yun.
nag-drop si index ng more than 8% sa peak natin noong March. So normally sa individual na stocks, times 3 o times 2 yung epekto niyan. Tingnan mo sa port mo, halos ganun yung epekto sa mga big caps na stocks naman natin. Okay, so Berbat, atay na lang ulit tayo ng bagong opportunity sa market naman natin. Okay po, so ilan muna. Bukas na lang ulit. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa Palabi Trader na YouTube channel. Diyan ka lang sa group sa mga guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. Yun lang at kita po ulit tayo bukas.